Sa isang malayong nayon, noong dekada 1860, may isang batang babae na nagngangalang Clara. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masigla at mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng kanyang murang edad, may tapang siya na hindi kayang tapatan ng marami. Ngunit sa kalagitnaan ng tahimik na buhay sa nayon, isang trahedya ang yumanig sa kanilang komunidad. Nagsimula ang lahat isang gabi nang hindi nakauwi si Maria, matalik na kaibigan ni Clara. Ang kanilang nayon ay nababalot ng takot at pangamba. Ang mga magulang ni Maria ay nagsisigaw sa kalye, humihingi ng tulong sa mga kapitbahay upang hanapin ang kanilang nawawalang anak. Ngunit walang nakakita, walang nakarinig. Pagkalipas ng ilang araw, isang karumal-dumal na balita ang kumakalat. Natagpuan ang bangkay ni Maria sa gilid ng kagubatan. Malapit sa isang lumang sirko na matagal nang hindi ginagamit. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at ang kanyang mukha ay nakangiti, isang nakakatakot na anyo na tila nagmula sa isang masamang biro. Kasama nito ang isang luma at naninilaw na papel. May nakasulat na salitang, "Masaya ba kayo sa aking palabas?" Dahil dito, naging takot ang buong nayon. Ngunit si Clara, sa halip na magtago sa takot, ay nagkaroon ng misyon. Hindi niya matanggap na ang kanyang kaibigan ay pinaslang ng isang halimaw na nasa anyo ng isang payaso. Nais niyang malaman ang katotohanan at tapusin ang halimaw na ito. Handa siyang gawin ang lahat para mahanap ang hustisya para kay Maria. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig, nagpasya si Clara na maglakbay patungo sa kagubatan kung saan natagpuan si Maria. Bitbit niya ang isang lampara, isang kutsilyo at ang tibay ng loob. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin, ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na makamit ang katarungan. Sa paglalakbay niya sa madilim na kagubatan, narinig niya ang mga kaluskos at mga halakhak na tila nagmula sa iba't ibang direksyon. Ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw. Naglalaro ang mga panlilinlang sa kanyang isip. Ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Ang kanyang mata ay nakatuon sa kanyang layunin. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, narating ni Clara ang lumang sirko. Ang lugar ay puno ng mga sirang kagamitan, mga telang napuno at mga laroang sirko na parang sinumpa.
Habang iniikot niya ang kanyang lampara, nakita niya ang isang malaking tolda na nakatayo sa gitna ng lugar. Mula dito, maririnig ang isang mababang halakak. Pumasok siya sa tolda at doon nakita niya ang killer clown. Ang halimaw ay nakaupo sa isang trono na gawa sa mga buto at laman. Ang kanyang mukha ay may pintura at pula. Ang mga mata ay kumikislap sa kasamaan at ang kanyang ngiti ay naglalarawan ng puro kasamaan. Hawak niya ang isang laroang baril na tila ba'y nagpapakita ng kanyang intensyong maglaro ng masamang biro. Hinahanap mo ba ako? Tanong ng killer clown kay Clara. Hindi lang kita hinahanap, sagot ni Clara na puno ng tapang. Nandito ako para tapusin ka. Nagpatuloy ang halakak ng killer clown. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya na hindi natitinag si Clara. Nagsimula ang isang mabagsik na laban. Gumamit ng mga ilusyon ang killer clown upang lituin si Clara. Ngunit matalas ang pakiramdam ng bata. Sa bawat atake ng halimaw, sumasagot si Clara ng mas mabigat na suntok at tama ng kanyang kutsilyo. Sa gitna ng kanilang labanan, naalala ni Clara ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga kahinaan ng masasamang nilalang. Isang paraan upang talunin ang isang halimaw ay ang pagsira sa kanilang pinagmulan ng lakas. Napansin ni Clara ang isang lumang larawan na nakasabit sa loob ng tolda. Isang larawan ng isang batang payaso na may masayang pamilya. Tila itong huling bakas ng inosenteng pagkatao ng halimaw. Hinila ni Clara ang larawan at ito'y napunit. Agad na sumigaw ang killer clown sa sakit. Nawala ang kanyang mga ilusyon at nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang malademonyong nilalang na puno ng sugat at bigain. Sa kanyang huling hininga, nagsalita ang halimaw.
Bakit mo sinira? Lahat ng ito'y laro lamang. Hindi laro ang buhay ng tao, sagot ni Clara, lalo na ang buhay ng aking kaibigan. Sa wakas, nagwagi si Clara. Bumalik siya sa kanilang nayon, bitbit ang kwento ng kanyang pakikipaglaban. Naging bayani siya sa kanilang lugar at muling nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang nayon. Ngunit, hindi makalimutan ni Clara ang mga sakripisyong kanyang ginawa at ang aral na natutunan. Sa bawat halimaw na ating kinakaharap, kailangan ng tibay ng loob at determinasyon upang sila'y mapagtagumpayan. Mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang ating kwento tungkol sa clown. Masaya akong marinig ang inyong komento sa tungkol dito. At kung ikaw pa lang ay bago sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe, like, and share. Hanggang sa muli. Bye!